Mabilis ang bawat hakbang ni Shaira at may mas mabibilis pa iyon kung hindi lang siya nag-abalang magsuot ng heels. Pero espesyal sa kanyang araw na iyon at karapat dapat na ipag 4 inches heels ang bagong wax na legs niya na naka-expose sa bago rin niyang suot na bestida. Violet pink ang kulay ng damit niya dahil gusto niyang maging violet pink din ang kulay ng mundo niya. Huminto siya sa harap ng tarangkahan na gawa sa bakal. Itim ang pintura niyon sa itaas at puti naman ang ibaba. Kinuha niya ang susi sa tote bag niya at binuksan niyon. She saw an old 2-star gray brick house and a red roof. The front glass windows exposed to cream-colored curtains. Iyong parang plain lang pero may embroidered na red rose petals sa laylayan. Maaasahan ka talaga, Giselle. Aniya sa isip na ang tinutukoy ay ang matalik niyang kaibigan. Si Giselle ang nag-ayos ng bahay na iyon dahil gusto niyang masurprise sa paglipat niya roon. Tinawid niya ang hardin na hindi naman kalakihan at kagandahan. May isang punong akasya na bandang likuran at walang sinusunod na partikular na landscape. Sa kanan ng front door ay may isa pang pinto na iyon ay sa may-ari ay papunta raw sa basement. Nakalaki yon dahil hindi naman yun kasama sa pinaupahan sa kanya. Ginawa siguro iyong bodega ng may-ari. Walang terrace ang bahay at sa kaliwang bahagi ng front door ay naroon ang carport. Hindi rin niya iyon magagamit dahil wala naman siyang sasakyan. Ibinenta na niya ang Ford na dati nilang sasakyan na ex-fiancé niya. Ipinaalbisi pa niya rito ang share nito sa pinagbentahan niyon para ipamukha rito na hiwalay na talaga sila nito. Siyempre, dahil ma-pride din ang walang hiya, ipinaalbisi din ito pabalik sa kanyang tseke. Hindi niya iyon in-cash. Nakadikit lang yun sa pinto ng cabinet niya sa kanilang bahay para maging paalala sa kanya ang kagagahan niya rito. Hopefully, makamove on na siya mula sa bitter na chapter na iyon ng buhay niya. She would start a new life in a new house that already felt like a home for her. Binuksan niya ang nakalak na wooden front door. Gawa yun sa Nara. May nakaukit na mga dahon at kailangang slide pa kanan sa halip na itulak para buksan. Bahagya siyang nahirapan sa pagbubukas ng pinto at lumangit-ngit iyon. Pakiramdam niya ay winawelcome siya niyon sa bago niyang bahay at buhay. Napangiti siya. Pagkabukas niya niyon ng pinto ay bumungad sa kanya ang tamang-tamang laki ng living room. Kulay gray ang marmal na sahig. Kung gawa sa bricks ang exterior ng bahay, gawa naman sa kahoy ang interior niyon. Maging ang sala set at ilang bahagi ng dingding ay gawa sa Nara na may nakaukit na mga disenyo. Saan pa ba siya makakakita ng bahay na ultimo dingding ay pinaghirapan? Fully furnished na ang bahay na ipinapuhan niya. Ang tanging mga idinagdag niya sa sala ay mga personal effects lang ng mga throw pillow na inspired ng mga indoor plants na dati nang naroroon. Ang flat screen TV, collection niya ng mga magazine na nakapatong sa glass surface ng center table na gawa rin sa Nara, at ang mga kortina. The living room looked classic and charming because of its simplicity. Very nice talaga, ani ng isip niya. Sa pinanggagalingan kasi niyang bahay, sa halip na wood carving ay nadungisan na ng mga magagaling niyang pamangkin ang bawat sulok ng bahay. Bubungad agad ang drawing ng Megatron na nakasuot ng tiara at sa ilalim niyon ay nakasulat ang Jepoy Pogi, Diyaling di naliligo baho. Hindi na iyon pinaprepaint ng kanyang ina dahil naging source of amusement na ng mga tao sa kanila ang graffiti ng mga pamangkin niya. Siya lang yata ang bukod tangi hindi na-amuse doon. Pakiramdam tuloy ni Shaira ay hindi na siya magsisisi kailanman na lumipat na siya ng bahay. Mahal niya ang kanyang pamilya. Pero hindi uso ang katahimikan sa bahay ng mga magulang niya. Isang tiyahin na old maid, isang tiyuhin na old gay, 2 kapatid at ang mga asawa niyon at 3 makukulit na pamangkin. Nasa tiyan na ang pang-4 at siguradong pinagsusumpukapan na ng gawin ng paninlima. Malalaki at maganda ang kanilang pamilya, pero noon iyon bago nang mapagdesisyon ng mga kapatid niya na mag-asawa at mag-isip na doon na rin tumira sa bahay ng mga magulang nila. They decided it was better to live together as one big noisy family. Sa totoo lang, mahirap pag-emote sa sawing pag-ibig habang may pamangkin ka na kumakanta ng pautal-utal na kantang payphone at sinasabayan ng paggangalgal ng 2 pa. Kailangan pa niyang magkulong sa banyo para lang makapag-emote siya sa nasawing pag-ibig. Inilibot niya ang tingin sa bago niyang bahay. Sa gawing kanan ng sala ang komedor,
Medyo maalikabok iyon pero in all fairness ay maganda pa rin ang maliit na chandelier at gawa rin sa Nara ang dining table. Sa kaliwayang pagpasok sa kusina at sa tabi niyon ay ang wooden spiral stairs paakyat sa second floor. May 3 silid doon at uukupahan niyang isa. Ang sabi ng best friend niyan si Giselle, masyado raw malaki ang bahay para solohin niya. Ito si family house, not an ex-bride-to-be moving on house. Sa bahay raw na iyon ay magkakasya ng isang pamilyang may 4 na anak, 2 aso at 1 parot. Dapat daw ay nag-condo na lang siya o nag-apartment kung saan malaya siya makakapag-emote na eksakto lang ang laki para sa mga kadramahan niya sa buhay. Pero ang hindi alam ni Giselle ay iyon mismo ang dahilan kung bakit unang kita pa lang niya sa bahay ay nagustuhan niya na iyon. It was love at first sight. Kung for sale lang talaga ang bahay na iyon, iuutang talaga niya iyon sa bangko at sa mga magulang niya para mabili lang ang bahay na iyon. The house felt like a dream come true. Sa kabiguan ng dinanas niya, hindi niya alam kung gugustuhin pa ba niya magkaroon ng sariling pamilya. But once upon a time, pinangarap din niya iyon. This was her dream family house at this she was living a part of that dream. Umakyat siya sa hagdan at pinakinggan ang lagatok ng heels na suot niya. Napangiti uli siya. She loved everything about the house, from the wood carvings, the intricate wall details to every sound it made and everything about it. Kung lalaki ang espesyal na bahay na iyon, malamang ay pinakasalan niya na because she believed that God had already stopped making special guys. Hoy Frank! Mayroon pang sinabi ang kaibigan ni Frank na si Tiago. Pero hindi na niya iyon narinig dahil sa sobrang ingay. They crashed into someone else's party and that someone else threw one hell of party. Bumabaha ng alkohol at ng mga magandang babae ang bawat sulok ng venue. It was heaven. No, it wasn't heaven. Not really. But anything was better than him staying in bed alone and thinking about everything bitter and painful. Nagmuestra siya kay Tiago na hindi niya ito marinig pero tumawa lang ito pagkatapos mag-thumbs up. Ilang hakbang lang ang layo nito sa kanya at may kasama tong sexy na babae na hindi niya kilala. Sigurado siyang doon lang din iyon nakilala ni Tiago. Wala na siyang pakialam doon. Tiago hooked up with just one girl while he hooked up with 2. Nilingon niya ang 2 babaeng pinaggigitnaan siya. He already forgot their names a couple of beers ago. But one of them had eyes that remembered him of someone, and the other one had a familiar faint, floral smell. Let's go out of here, bulong sa kanya ng pamilyar na para sa mga mata. Tinawanan lang niya ito, hindi rin kasi niya alam kung saan siya. Ang naalala lang niya ay nasa daan na sila ni Tiago papunta sa kondo ng isa nilang tropa nang may madaanan silang malaking bahay na maingay at naku-curious sila. Dahil mayroong gwardya, inakyat na lang ni Tiago ang bakod at hayun na nga ang source ng ingay. Hindi nila kilala ang kaninong party iyon, and everyone else was either having too much fun, was too drunk to notice 2 gate crashers. Casual lang naman ang damit ng mga bisita roon at hindi rin naman out of place ang itsura nila ni Tiago. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng nagyaya sa kanyang umalis na sila roon. Nakapatong ang isang kamay nito sa kanyang hita. Later babe. Sama rin ako ha. Ungot naman ang isa. He grinned. You're a lucky son of a bitch. Anya sa sarili. He was congratulating himself. Gabi na pero hindi pa rin makatulog si Shaira. Hindi sila mamahay siya. Hindi lang talaga siya makatulog dahil sa sobra pa rin siyang excited sa kanyang bagong bahay. Tanda siguro iyon ng pagiging uneventful ng buhay niya sa mga nakaraang araw na pati ang paglipat sa isang bahay ay masyadong big deal sa kanya. So what? Kaunti lang ang mga bagay na pwede niyang eka-excite kaya ang tinetreasure niya ang mga ganoong sandali. Lumabas siya ng silid at bumaba sa kusina. Binuksan niya ang ilaw roon at nagtimpla siya ng kape. Pagkatapos binuksan din niya ang back door at sumandal sa hamba ng pinto. Pinagbasdan niya ang puno ng akasya habang humihigop siya ng kape. Tahimik na ang buong paligid. Pero hindi naman nakakatakot dahil gwardyado ang lugar. Tuluyan na siya lumabas ng bahay pagkatapos niyang buksan ang ilaw sa labas. Umupo siya sa isang wooden bench. Tatayo na sana si Shaira papasok sa loob ng bahay pagkaubos niya ng kanyang kape nang may mamataan siyang nakakusling bricks sa kanto ng bahay. Nilapag niya ang mug sa mesa na naroroon at tiningnan ng brick.
Lumuhod siya para makita iyon ng mabuti at nakita niyang hindi yun brick kundi isang maliit na kahon. Automatikong bumagal ang takbo ng kotse ni na Frank nang mapadaan siya sa harap ng isang bahay hanggang sa tuluyan na niya iyong ihinto. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangang dumaan pa roon para makapunta sa townhouse niya. Aksaya lang iyon ng gasolina. Pero tulad ng mga nakasanayan na niya, hindi na niya iyon pinag-iisipan at basta na lang niya ginagawa. Napabuntong hininga siya. Kung may mga taong nalulungkot sa isang kanta, sa isang pelikula o sa isang lumang baol, siya naman ay nalulungkot ng dahil sa bahay na iyon. Minsan ay nakatingin siya sa bahay na iyon na parang wala iyon sa kinatatayuan nito dahil ang mas nakikita niya ay ang mga alaalang nabuo roon. Its carport was made of laughter. The living room was made of love. The kitchen contained promises. And the bedroom used to be his own version of paradise. The house was part of him like his very own heart. "Diyan ka ba nakatira?" tanong ng babaeng katabi niya. Iyong may pamilyar na mga mata. Hindi na nila kasamang isang babae na kasama nila kanina dahil may boyfriend na pala iyon. Muntik pa siyang masuntok kanina ng lalaki. Hindi niya alam kung nasa na si Tiago. Nauna kasi itong umalis kaysa sa kanya. Sa halip na sagutin ni Frank ang tanong ng babae ay patuloy lang niyang tiningnan ng bahay. Mula sa awang ng bakal na gate ay nakita niyang may tumayong ang isang babae na may bit-bit na kung ano. At marahil ay nakaupo ito kanina kaya hindi agad niya napansin. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may hawak ang babae na isang kahon. Ang kanyang kahon. Napamura siya ng sunod-sunod at nababa na sa pinaandar niya ang kotse. Ihahatidan niya pa uwi ang kasama niyang babae. Higit sa ano pa man ay mas importanteng mabawi niya ang kahon. If the house was like his own heart, the box was like his soul. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.